Have you ever felt like someone was holding your hand, but not your heart? Nandyan sila, nagpaparamdam, nag-aalaga, minsan pa nga naglalambing. Pero sa tuwing aasa ka ng higit, bigla silang maglalakad palayo. Hindi ka nila pinapalaya, pero hindi ka rin nila pinipili. Pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamasakit pero pinakakailangang harapin sa larangan ng relasyon, yung tipong they keep you close but never fully commit. Bakit may mga taong gusto kang andyan lang, accessible, available, pero hindi nila kayang ibigay ang buong sarili nila? Bakit mo nararamdamang parang isang option ka lang sa buhay ng taong mahal mo? Ito ay hindi lang basta drama, ito ay gising. Ito ay usapin ng emosyonal na kalayaan, respeto sa sarili, at karapatang mahalin sa paraang buo, malinaw, at totoo. Hindi mo kailangan ng relasyon na parang riddle. Hindi mo kailangan ng tao na nagtatago sa likod ng "di pa ako ready", pero araw-araw kang kinakalabit, sinasaktan, pinapaasa. Sa video na ito, hindi lang tayo maglalabas ng sama ng loob. Bibigyan kita ng mga prinsipyo, hindi basta opinyon, na makatutulong para umangat mula sa kalituhan at lumakad palayo na may dignidad. Kasi minsan, hindi ang pag-ibig ang problema, kundi ang kawalan ng tapang para bitawan ng maling tao. Pero bago ang lahat, shout out muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klaseng content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood. Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. So, simulan na natin. Alam mo bang mas nakakasakit pa minsan ang almost love kaysa sa malinaw na ayaw ko sa'yo? Dahil ang almost ay parang ulan na hindi bumabagsak, pero sapat para hindi ka makatulog. Hindi ka sigurado kung tatakbo ka o mananatili, kasi tuwing paalis ka, may konting lambing. Tuwing susuko ka, may paalala siyang, mahalaga ka naman sa'kin. Pero kailan naging sapat ang mahalaga kung hindi ka pinipili? Ang tawag diyan, emotional manipulation. Hindi mo lang ito nararamdaman, sinasadya ito. Kasi sa totoo lang, ang mga mixed signals, yung ngayon sweet, bukas cold, hindi yan simpleng pagkalito. Yan ay control. Isa itong cycle na parang slot machine. Hindi mo alam kung kailan ka ulit papansinin, pero umaasa ka pa rin kasi minsan, nananalo ka ng pansin. Yan ang masakit. Hindi ka minamahal, pero nadidikit ka sa posibilidad. At eto pa. May mga nagsasabing baka hindi lang talaga sila ready. Baka may trauma lang. Baka kailangan lang ng time. Pero teka lang. Trauma ay hindi lisensya para sirain ang damdamin ng iba. Kung talagang mahal ka nila, hindi mo kailangang magmakaawa sa isang bagay na kusa nilang ibibigay, ang commitment. Alam mo na to. Hindi mo lang kayang tanggapin. Kasi gusto mong paniwalaan na kaya kang mahalin ng buong buo ng taong paulit-ulit kang pinipira-piraso. Kaya ngayon, kailangan mong makita ito hindi bilang heartbreak lang, kundi bilang wake-up call. Dahil ang emotional unavailability ay hindi kakulangan, kundi desisyon. Kung gusto ka nila, hindi sila magpapaligoy-ligoy. Ang taong seryoso, malinaw. Ang taong may tunay na intensyon, hindi nanghuhula. At kung ikaw ay nagho-hold on dahil may chemistry kayo, isipin mong mabuti, chemistry is not compatibility. Yung spark, hindi yan palaging sign ng forever. Minsan, apoy lang yan na tutupok sa'yo hanggang mawalan ka na ng sarili. Ang totoo, hindi ka nila mahal, gusto ka lang nilang andyan. Hindi para mahalin ka, kundi para hindi sila mag-isa. Proximity doesn't mean intimacy. Kaya kahit pa magdamag kayong magka-chat, kahit pa palagi kang tinatawagan, kung wala silang commitment, wala ring katotohanan. Kasi ang tunay na intimacy, hindi lang pisikal, hindi lang emosyonal. Ito ay desisyong maging vulnerable, present, at accountable. Nakakapagod, di ba? Lalo na kapag ikaw na lang ang kumakapit sa ideya ng baka bukas, piliin na niya ako. Pero kailan pa naging pag-ibig ang paulit-ulit na pagtitiis? Hindi mo kailangan ng closure mula sa taong hindi man lang kayang linawin ang nararamdaman nila para sa'yo. Hindi mo kailangan ng tulong para malaman kung mahal ka. Dahil kung mahal ka, hindi ka malilito. Ang tunay na pag-ibig, malinaw. Hindi laro, hindi ensayo, hindi convenience.
Kaya kung nararamdaman mong parang palaging bitin, parang hindi ka sapat kahit binibigay mo na ang lahat. Baka kasi ang problema, hindi ikaw, kundi ang taong pinipilit mong i-fit sa buhay mo kahit hindi sila willing magstay. At kung natatakot kang mawala sila, tandaan mo, mas nakakatakot ang mawalan ng sarili habang sinusubukang ipaglaban ang isang taong hindi ka kailanman nilaban. Kung ready ka nang tumingin sa salamin at muling kilalanin ang taong kayang magmahal ng buo, hindi dahil sa validasyon, kundi dahil sa dignidad, tuloy lang. Dahil sa susunod, pag-uusapan natin kung paano unti-unting bumangon mula sa emosyonal na limbo. Hindi bilang biktima, kundi bilang taong muling pinipili ang sarili. Alam mo kung anong pinakamahirap gawin sa lahat. Hindi ang umalis, kundi ang maniwala na deserve mong umalis. Kasi sa tuwing paalis ka na may bumubulong. Sayang naman. Baka magbago pa. Kahit papano may care naman siya. Pero hindi lahat ng care ay pagmamahal. Minsan, guilt lang yan. Minsan, ginagamit ka lang niyang emotional safety net para may sasalo sa kanya kapag malungkot siya. Pero tanungin mo ang sarili mo, sino ang sumasalo sa'yo? Ang pagiging available lagi, ang pagiging consistent sa taong inconsistent ay hindi loyalty. Minsan, form ng self-abandonment yan. Kapag inuuna mo ang damdamin ng taong hindi kayang unahin ka, ikaw ang nawawala, unti-unti. Hanggang wala ka nang natirang ikaw. At sa bawat pagkakataong binibigyan mo ng excuse ang tao na hindi ka pinipili, tinuturuan mo silang okay lang. Okay lang nasaktan ka. Okay lang na bitinin ka. Okay lang na i-treat ka na parang optional. Pero hindi ito okay. At hindi mo ito kailangang tiisin. Ang stoic na pananaw? Control only what you can. Hindi mo kontrolado kung mamahalin ka nila. Pero kontrolado mo kung mananatili ka sa lugar na hindi ka minamahal. Walang wisdom sa pananatili sa isang cycle na alam mong hindi nagbabago. Meron lang fear. At minsan, pinapanggap nating pag-asa ang takot. Pero hindi ka pinalaya ng pag-asa kung ang kapalit nito ay ang unti-unting pagkawasak mo. Hindi selfish ang umalis. Hindi masama ang piliin ang sarili. Ang masama, alam mong nasasaktan ka na, pero pinipili mong manatili para lang hindi sila mawala, kahit ikaw na ang unti-unting nawawala. Ngayon, gusto kong tanungin ka. Bakit mo kailangang hintayin ang worst bago ka bumitaw? Hindi ba sapat na hindi ka na masaya? Hindi ba sapat na pagod ka nang maghintay ng someday? Hindi ba sapat na araw-araw mong nilalaban ang sariling damdamin para lang panatilihin ang koneksyon na alam mong hindi rin naman nila pinanghahawakan? Sa stoic na pananaw, pain is a teacher. Pero walang leksyon ang inuulit lang. Kaya kung alam mong aral na ito, bakit mo pa inuulit? Minsan kahit malapit sila sa'yo, parang ang layo pa rin. Nagte-text sila, tumatawag minsan, naglalambing, pero kapag dumating na sa tanong na, ano ba talaga tayo? Biglang nagiging malabo, biglang may excuse, biglang may hindi pa ako ready, o kaya naman ayokong masira ang kung anong meron tayo ngayon. Ang tawag diyan, emotional na kalituhan na sinasadya. Ang totoong intensyon ay hindi pagmamahal. Ang totoong intensyon ay control. Kontrolin ang access mo. Kontrolin ang emosyon mo. Kontrolin ang dami ng effort na ibibigay nila. Sakto lang para hindi ka umalis. Pero hindi sapat para ka talagang maging masaya. Sa psychology, tinatawag itong breadcrumbing. Sa stoic mindset, ito ay illusion. Isang uri ng kabaliwan na tinatanggap mo bilang connection kahit alam mong walang direksyon. Parang sinusubukang patubuin ang halaman sa disyerto, masakit, paulit-ulit, at laging mauuwi sa pagkauhaw. Kapag patuloy mong tinatanggap ang ganitong klase ng relasyon, hindi mo lang pinapayagan silang gamitin ka, tinuturuan mo ring baliin ang sariling pamantayan mo. Tinuturuan mo ang sarili mong konting effort lang galing sa iba, sapat na. Pero tanungin mo ang puso mo ngayon, sapat ba talaga? Hindi ba't napagod ka ng umaasa sa potential? Yung sinasabi mong, baka maging kami rin someday. Yung mga pangakong wala namang konkreto, pero pinangahawakan mo pa rin kasi, baka sakali. Pero hindi mo responsibilidad ang gawin silang ready. Hindi mo trabaho ang baguhin ang puso ng taong takot magmahal. At lalong hindi mo kailangang maghintay sa taong malinaw namang ayaw sumabay sa iyo. Sa stoic na prinsipyo, ang kalinawan ay kayamanan. Kaya kung paulit-ulit kang nalilito, huwag mong isipin na ikaw ang problema. Baka yung connection ang talagang mali. Kasi ang totoong pagmamahal, malinaw. Hindi naguguluhan. Hindi pa urong sulong.
Hindi mo kailangang habulin. Ang gulo minsan ginagawang taktika. Para habang nalilito ka, hindi ka makakilos. Para habang nag-aantay ka ng sagot, nakatali ka pa rin sa kanila. Pero ito ang katotohanan. Ang taong gusto ka, pipiliin ka. Hindi ka ilalagay sa duda. At kung ayaw nilang pumili, huwag mong sayangin ang panahon mo sa paghihintay. Dahil habang tumatagal kang nakakulong sa posibilidad, nawawala ang kapasidad mong makita ang taong talagang kaya kang mahalin ng buo, hindi pira-piraso. Kapag sinabi mong, pagod na ko, hindi ito kahinaan. Ito ay karunungan. Kapag sinabi mong, hindi ko na to pipilitin, hindi ito pagsuko. Ito ay paggalang sa sarili. Tandaan mo, hindi mo kailangang maging puzzle para sa isang taong hindi marunong magbasa ng instructions. Hindi mo kailangang maging test na kailangan pang ipasa. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa isang taong ayaw namang maniwala sa iyo mula sa simula. Pagod ka na kasi binibigay mo ang buong puso mo sa taong tuwing may chance ibigay ang kanila, lagi namang may excuse. Lagi namang may dahilan, lagi namang may delay. Pero ang puso mo, hindi deserve ng delay. Deserve nito ang direksyon. Kaya ito ang paalala. Kung kailangan mong lumuhod, maghintay, at laging mag-adjust para lang manatili sila, hindi yun pagmamahal. Yan ay emotional survival mode. At hindi ka nilikha para lang mabuhay sa loob ng gulo. Nilikha kang magmahal ng buo. At higit sa lahat, nilikha kang pahalagahan ang sarili mo. Higit pa sa kahit sinong kayang mong mahalin. Alam mo kung kailan talaga nagugulat ang isang tao? Hindi sa araw na iniwan mo sila. Hindi sa araw na tumigil ka sa paghabol. Kundi sa araw na tuluyan mo nang pinatahimik ang emosyon mo. Wala nang galit, wala nang tanong, wala nang drama. Tahimik ka na lang. Pero sa likod ng katahimikang yon, may isang bagay na napakahalaga ang bumangon. Desisyon. Desisyong hindi na ikaw ang maghihintay. Hindi na ikaw ang aasa. Hindi na ikaw ang mamamalimos ng atensyon, validation o pabor. Dahil ngayong alam mo na ang halaga mo, hindi mo na kailangang ipagpilitan ang sarili mo sa kahit kanino. Hindi mo na kailangang magpa-cute, magpaawa, o magpakamartir para lang mapansin. Sabi ng Stoics, kung ang bagay ay hindi mo kontrolado, bakit mo ito pinoproblema? Kaya kung ang puso nila ay sarado, hindi mo yan responsibilidad. Kung hindi ka nila kayang piliin, huwag mong sayangin ang araw mo sa pagtatanong kung bakit. Dahil minsan, ang hindi nila pagpili sa'yo ay ang mismong regalo na kailangan mong tanggapin. Regalo ng kalayaan. Kalayaan mula sa cycle. Kalayaan mula sa paasa. Kalayaan mula sa sarili mong attachment na unti-unti ka nang kinakain. Masakit sa simula. Pero sa Stoic na pananaw, lahat ng sakit ay guro. At minsan, ang pinakaimportanting leksyon ay hindi mo maririnig sa salita ng iba. Maririnig mo lang ito sa katahimikan mo. Kapag pinili mong manahimik, hindi dahil sumusuko ka, kundi dahil handa ka ng lumaya. Hindi na ito tungkol sa kung mahal ka nila. Tungkol na ito sa kung mahal mo ba ang sarili mo ng sapat para lumakad palayo. At kapag nilakad mo na ang linyang yon, yung hangganan sa pagitan ng umaasa pa at tama na, isang bagong mundo ang bubukas. Tahimik, payapa, pero sa katahimikang iyon, makikilala mo muli ang sarili mo. Makikita mong buo ka pala kahit wala sila. At unti-unti, mararamdaman mong hindi ka nawalan. Nabawi mo lang ang sarili mong kapangyarihan. At yan ang pinakamasarap sa lahat. Kapag tumigil ka ng umasa, tumigil ka ng maghabol, at tumigil ka ng umiyak sa gabi para sa isang taong hindi naman nagbago, makikita mong hindi pala sila ang hinahanap mo. Ikaw pala, yung dating ikaw na malakas. Yung ikaw na marunong magbigay pero marunong ding magtira para sa sarili. Yung ikaw na hindi sinusukat ang halaga niya base sa kung sino ang pinipili siya, kundi base sa kung paano niya pinipili ang sarili niyang katahimikan, dignidad at direksyon. Kaya kung ito man ang huling beses na iiyak ka para sa kanya, gawin mong pagpapalaya. Hindi revenge, hindi pride, kundi isang simpleng paalam na may halong pasasalamat. Dahil kahit masakit, tinuro nilang piliin mo ang sarili mo. Kung umabot ka sa parting ito, hindi na aksidente. May dahilan kung bakit napadpad ka sa content na to. At kung may isang bagay akong gusto mong dalhin pagkatapos panoorin to, ito yon. Hindi ka hinulma para maghintay sa gate ng isang taong hindi ka papasukin. Hinulma ka para bumuo ng sarili mong daan. At sa daang yan, mas malinaw, mas matahimik, mas makabuluhan, makikilala mo ang tunay na ikaw. Kung nakakonek ka sa mensahe natin ngayon, i-comment mo ang salitang, pinili ko na ang sarili ko. Gusto kong malaman kung sino ang mga tunay na lumaya ngayong gabi. At kung gusto mo pang matuto ng Stoic mindset sa love, life at healing, don't forget to like, subscribe,
at i-share ang video na to. Malay mo, may isang taong katulad mo rin. Naghihintay lang ng ganitong mensahe para muling bumangon. Hanggang sa muli, tandaan, hindi ka nag-iisa. At higit sa lahat, hindi ka mahina. Matatag ka, tahimik lang, pero hindi matitinag.